So let's proceed with our topic. Mamadaliin lang natin ito para madaling maintindihan. Hindi naman mamadaliin na sobra. So the purpose of, again, scientific notation is para yung sobrang habang number. Kasi pagdating sa calculator, nakakapagod gumamit ng mga sobrang habang number. Diba yung 9990000, sobrang haba, makakapagod siyang i-type. Pero with the use of scientific notation, mas madali siyang compute. Mas madali siyang isulat kasi napapaiksi yung napakahabang number. So today, let's proceed with the understanding kung paano makagawa ng scientific notation. Scientific notation, ito yung general form niya. 8 times 10 raised to b. Kasi power of 10 notation. Power of 10, ito yung part niya. Para maintindihan ito, proceed na kaagad tayo sa example. No. Yung example niya nandito sa baba. Sabi nga natin, a shorthand way of writing these numbers para mapaiksi yung mga number. Para hindi tayo mahirapan. Kasi science, pinag-aaralan natin ng science para hindi tayo nahihirapan. Ano? Okay, with this example, ito yung dating form niya. 1,400,000. Sobrang haba. Ano? Hindi mo na kailangan i-type yan sa calculator. Kung meron kang scientific notation. Kung alam mo kung paano gumawa ng scientific notation. Ito lang yung rule or condition. Tingnan dyan dito sa taas. Yan, gawitan ko siya para hindi siya mawala sa isip. Yan. Yung A, yung A, this one, yan yung coefficient na tinatawag natin, coefficient or number na walang exponent. Ito, this is the power of 10 na may exponent, yung B. B is the exponent. So yung A muna tayo. Yung A daw or yung coefficient dapat between 1 and 10. Ibig sabihin 1.1 hanggang 9.9 hanggang dun yung numbers na mas maganda na gamitin natin pagdating kay A or pagdating sa coefficient. Mamaya maintindihan nyo kung anong ibig ko sabihin. So itong B, this is the exponent. Yan, nasa taas ng 10. Nakikita nyo. So yung exponent, sabi dito, integer. Pag sinabing integer, pag sinabi natin integer, nandyan yung negative or positive. So, negative 1 hanggang pataas, negative 2, negative 3, negative 4. Positive 1 hanggang pataas, 2, 3, 4, 5. Kadalasan hindi na nilalagyan ng plus. Kasi obviously, pag 1, positive. Pag 2, positive. Pero kapag negative, nilalagyan ng sign. Yun, negative 1, negative 2. Okay? So, ang integer, ang letter B, ang exponent, pwede siyang maging negative or positive. Okay, so proceed na tayo kagad sa example. Makikita niya dito, itong unang example, ito. Yan. Bakit 1.4? Tingnan nyo ha, galing siya sa pagiging 1 million. Ginawang 1.4. Again, sabi natin kanina doon sa rule, sa condition number 1, yung letter A dapat between 1 and 10. So yung 1.4 between siya, between ng 1 and 10. 1.4. Nasa pagitan siya ng 1 and 10. So tama ito. A is between 1 and 10. So 1.4 is correct. So anong nangyari dito? Nakita niyo itong decimal point na nasa pagitan ng 1 and 4. Yan decimal point na yan, galing yan dito, nung napakahaba pa, tingin kayo dito sa napakahaba, 1,400,000. Yung decimal point, wala kayo nakikita ang decimal point dito, di ba? Sabi ko, pag wala nakikita ang decimal point, nasa likod siya.
Yan, nandito siya. Sa likod ng pinakahuling zero. Yan, nandyan. Yan. So, anong ginawa? Pagdating sa scientific notation, lagi mong hinahanap muna ang decimal point. Kaya dito sa ikata makikita nyo, indicate where the decimal point belongs. Yan. Kung saan nakalocate ang decimal point. So, kung mahaba siya, gusto natin gawing scientific notation, kailangan hanapin muna kung nasaan yung decimal point. Obviously, nasa likod siya. Kasi wala naman nakalagay na decimal point. Ibig sabihin, nasa likod ng napakahabang number. So, anong gagawin natin? Move the decimal point going to saan? Okay, behind number 1 para maging 1.4. Para maging between 1 and 10 siya according to our condition number 1. So, i-move natin. Ilang beses? Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, 6 na beses siyang minove. Pakaliwa. Galing kanan, pakaliwa, minove natin yung decimal point. So, 6 na beses nangyari yon. So, anong napapansin nyo? Yung exponent ng 10, kikita nyo, 6. Ibig sabihin yan yung 6 na beses na paggalaw natin ng decimal point. Bakit positive? Bakit hindi negative? Tandaan nyo, kapag galing sa kanan, pakaliwa, yung movement ng decimal point, positive 6. Positive dapat. Pag galing naman sa kaliwa, pakanan, kapag galing sa kaliwa, pakanan, ang magiging exponent nyo ay negative. So, pag galing sa kanan, pakaliwa, ang exponent natin magiging positive. Pag galing sa kaliwa, pakanan, negative. Parang sa lang yan? Sa integers, yung kanina. Yan, nakita nyo to? Yan. Kung ano yung pinanggalingan, yun yung magiging sign ng exponent. Diba? Yung negative, nasa kaliwa, yung positive, nasa kanan. So, kapag galing kanan, pagpuntang kaliwa, magiging positive yung sign. Sabi ko, kung saan ang galing, yun ang sign. Huwag nyo kakalimutan na, ulitin ko. Kung saan galing, yung decimal, yung pag-move ng decimal, yun yung magiging sign ng exponent. Pag galing sa positive, yung exponent magiging positive. Pag galing naman sa negative, pakanan, yung exponent magiging negative. Okay? So, another example. Paano maging negative? Ito tayo sa baba. Dito tayo sa mahabang number. Pero hindi ito malaki. Sobrang liit na number ito. Pero mahaba pa rin siya. Ayaw natin ng mahaba, kaya papaliitin natin siya. Anong ang gagawin dito? Ang gagawin dito ay move. Yan. I-move ang decimal point. Ito yung decimal point na nakikita natin. So, let's try to move it. Papuntang kanan. To move it now. Yan. Move natin siya ng ilang beses. Gamit tayo ng pen. Yan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 beses nating minove. Bakit sa likod ng 4? Kasi ibabalikan natin yung rule. Anong sabi dun sa rule natin kanina? Dapat yung A or yung coefficient ay between 1 and 10. Yan. So, pag iminove pa natin ng isang beses pa sa likod ng 1, 41 na yan. Hindi na siya between 1 and 10. Pag 4.1, between pa siya ng 1 and 10. Okay, so doon tayo sumusunod sa condition na yun, sa rule na yun. Okay, so ang kinalabasan, 4.1.
Ilang beses tayo nag-move? 8. Saan tayo galing? Sa kaliwa. Pag galing sa kaliwa, negative. So, negative 8. Ano? Nagigets? Okay? So, 4.1 times 10, itong times 10 na ito, lagi nyo na naman na yung isusulat. Ano? Yung times 10 na yan. Yung naiiba lang, yung exponent, saka yung coefficient. Yan lang yung pag-iisipan nyo yung dalawa. Ano ba siya? Positive or negative yung exponent? Ano bang magiging coefficient? Dapat laging between 1 and 10. O, kung malinaw na yun, let's proceed with the wet na pati. Wet na talaga yung ulan. With the another example tayo, syempre, para naman hindi kayo malito. Okay? So, tandaan nyo lang yung rule. Number 1, dapat yung A, yung coefficient between 1 and 10. At dapat yung B, it's either negative or positive. Dapat alam nyo kung negative or positive. Kapag galing sa kaliwa, yung movement pa kanan, negative ang magiging exponent. Kapag galing naman sa kanan, papuntang kaliwa, galing kung saan ka nang galing, yun ang magiging sign, positive. Okay, so let's try an example. Very big muna. Gagawin nating maliit. Hanggang saan ang tuldok nito? Yan, hanggang dapat dito sa likod ng 4. Kasi between 1 and 10. Nasaan yung decimal point? Nasa likod ng 0, syempre. Nandito. Kasi wala naman nakalagay na decimal point. Okay, so let's move the decimal point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So, 11, bakit siya positive? Positive kasi galing sa kanan. So, 4.69 times 10 raised to 11. Tandaan nyo, kapag non-zero, ano yung non-zero dito? Sa napakahaba-habang number. Yung 4, 6, at 9. Kapag non-zero, mas maganda isulat nyo ulit sila. Ano? Yung 0 na lang ang hindi nyo isulat kasi parang hindi naman na kailangan. Ano? Kasi indicated na yan na ibig sabihin nyo may mga 0 sa likod ng 6 and 9. May mga 0. So yung zeros hindi na kailangan isinusulat. Kasi ibig sabihin ng 11 na ito, pag nag-move ka galing sa likod ng 4 ng 11 na beses, ibig sabihin, isa, dalawa, tapos may natitira pa dyan na mga 9 na 0. Mga 0 na ang kasunod ng 9. Okay, so kailangan yung isulat yung non-zero numbers. Okay, so dito tayo sa very small. Very small naman tayo. Obviously, ang movement galing sa kaliwa, so magiging negative ang sign ng exponent. Let's move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh sorry, 10, 11. Yan. Bakit sa likod ng 1? Kasi 1.25 is between 1 and 10. Kung iminove ko pa siya sa likod ng 2, malamang magina siyang 12.5 which is more than 10. Mali na yun. Okay? So, 1.25. Bakit kailangan isulat itong non-zero numbers? Kasi, kailangan silang isulat. Yung mga 0 na lang hindi natin kailangan isulat. Ano? Okay? So, 1.25 times 10, given na itong times 10 lagi, raised to the power of negative 11. O, malino na yun? So, let us proceed with a test. Ano? Try nyo naman. Kayo lang. Pwede nyong i-pause yung video para naman makapag-focus kayo sa mga numbers. Okay, i-pause nyo, sagutan nyo, then papakita ko yung sagot. I-pause nyo na kasi ipapakita ko na. Okay. Yan, ito yung sagot. Ano? Mas maganda kung i-pause nyo yung video kasi syempre para ma-training yung utak. Kasi kung tinignan nyo kagad yung sagot,
pwedeng hindi na niyo na alam kung bakit nagkaganon. Okay na? So, let's proceed with, kung malinaw na yung sa inyo, paggawa ng scientific notation galing sa napakahabang number. Baliktad din naman natin yun. Galing sa scientific notation, ibalik natin siya sa napakahabang number. Para naman, yung purpose niyan is para naman ma-training yung utak nyo. Pagdating sa numbers. Okay, so try natin. Let's turn it around from scientific notation to long numbers. For example, we have 1.2 times 10 raised to the power of 7. Paano mo siya ibabalik? Yan. Para maibalik siya, tandaan nyo, lagi kayong titingin dito sa 7, sa exponent, sa exponent. Diyan ang titingnan nyo. Tandaan nyo, kung gusto nyo ibalik sa pinaka-mahaba, sa mahabang dating mahaba siya na number, titingin kayo sa exponent. Kasi may ibig sabihin yan. Yung exponent, ano ibig sabihin nito? Positive 7. Positive, ibig sabihin, galing siya sa kanan. Kasi sabi natin kanina, kung saan galing yung decimal point, yun yung magiging sign. So, galing siya sa kanan, positive siya. Kasi yung kanan, positive, di ba? Magiging positive siya. Okay? So, positive 7 means galing tayo sa kanan kanina. So, kung ibabalik mo tong decimal point, papunta ka sa kanan. Mag-move ka ng 7 pa kanan. Kasi ibabalik mo lang naman siya sa dati. So, 1.2. Kung ibabalik natin siya, magiging siyang bilang tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7. Okay? So, yung mga nasa likod ng 2, mga zeros na lang yan. Tandaan nyo kapag nasa likod na ng non-zero, walang nakalagay, mga zeros na lang yan. Daragdagan nyo na lang ng mga zero. Okay? 1. Hindi ko na kailangan isulat, nahihirapan ako. Nandito na siya sa baba. Yan. So, in total, we have 12 million. 12 million. Okay? So, kasi iminove natin yung yung decimal point papunta sa likod ng 7 beses. So, yung decimal point nandito na sa likod. Okay, malinaw ba yon? Gawin naman natin yung isa. Galing sa yan. Ano ibig sabihin ng negative 10? Sabi ko, kung ibabalik nyo siya sa dati na mahaba siyang number, titingin kayo sa exponent. Ano ibig sabihin ng negative 10? Yes. Okay, very good. Galing talaga. Ibig sabihin ng negative, galing siya sa kaliwa. So, ibig sabihin, kung galing siya sa kaliwa, ibabalik nyo siya sa kaliwa. So, yung 4.5, sulat tayo. 4.5, ayun. Yung movement natin, papuntang kaliwa. Kasi, yung negative 10, ibig sabihin, nanggaling sa kaliwa, kaya, naging negative. So, move tayo balik natin siya sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Tapos, nandito na yung decimal point. Diba? So, ang ibig sabihin niyan, kailangan yung lagyan ng 0 dito sa unahan ng decimal point. Kasi importante yung 0 kasi placeholder yan. Ibig sabihin, siya yung magsasabi kung nasaan na yung decimal. So, nandito yung decimal point. So, isusulat mo na lang yung mga 0 na dinaanan mo kanina. So, in total, we have how many zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Mali ba na lang dito? Kahit hindi mo na i-include yan. Kung gusto mo i-include, bahala.
Pero ito, placeholder lang siya. Or para matukoy kung nasaan na yung decimal point. Kailangan maglalagay ng 0. Sa unahan. Okay, malinaw ba yun? Okay. Ito yung hint. Exponent tells us which side the decimal came from. Ito na yung hint. Negative sign means decimal came from the left. And positive sign came from the right. Ibabalik mo lang siya kung saan siya nanggaling. Okay, pagdating sa scientific notation, yung sign, para hindi kayo malito sa sign ng exponent, lagi kayo magpo-focus kung saan siya nanggaling. Sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi marunong tumingin o lumingon sa pinanggalingan ay higit pa sa malansang kalabaw. Isda. Okay, so yun na yan. Try nyo naman kayo ngayon, this time. Pause the video and try to answer this test. Kung masagutan nyo. Pause, i-train nyo ang sarili nyo, and then I will show the answer. In 3, 2, 1, go. Yun ang answer. And dito naglagay ako ng mga ganito para mabilang ko yung number kasi sobrang dami ng number. Hindi ko na siya mabilang. Hinati-hati ko sa 3 para hindi ako malito. Okay, yan lang naman ang purpose. Okay, so nasagutan nyo na. Bilangin na ang mga zeros kung tama ba. And let's proceed. Okay na? Proceed na tayo. Okay. Operations on scientific notation. Okay, so alam nyo na kung paano gumawa ng scientific notation. Tama? So this time, gagamit na tayo ng operation. It means plus, minus, times, and divide. Gagamitin natin yung 4 na yan na mga operation. Paano ba mag-plus? Paano ba mag-minus ng scientific notation? Siyempre, kaya nga nyo siya pinaiksi yung number para hindi kayo mahirapan mag-compute. So ngayon, magko-compute na tayo gamit yung scientific notation na pinaiksi. Okay? So, first, addition and subtraction. Bakit pinagsama itong dalawa? Kasi pareho lang ang rule sa kanila. Tandaan nyo. Sa pag-minus, sa pag-add, pareho lang ang rule. So, anong rule? Sabi diyan, all numbers must have the same exponent. Yan ang tandaan nyo. Dapat pareho yung exponent bago nyo sila i-add. Halimbawa, anong exponent ng una? 6. Yung ikalawa, dapat 6 din. Kung 7, yung isa, hindi sila pwedeng i-add. Magigets nyo? No, hindi pwedeng i-add. So, dahil pareho sila ng exponent, pwede nyo na silang i-add. Sino ba ang i-add? Yung coefficient lang, yung A, ito. Yan lang ang i-add nyo. Coefficient lang. Hindi nyo i-add itong times 10 raised to 6. Hindi nyo yan i-add. Kokopyahin nyo lang yan. Nakita nyo dito? Kinopya nyo lang. Yun. Kaya kailangan dapat pareho ng scientific, ng exponent. Para kokopyahin nyo na lang. Malinaw yun? Okay, i-add nyo yung 2.2 plus 4.1 is equals to 6.3. Yun lang yung in-add nyo. The same with subtraction. Kung subtraction to, i-minus nyo lang yung yung coefficient, yung A. I-minus nyo lang, kopyahin nyo lang yung times 10 raised to 6. Yun na yung sagot. Okay, malinaw ba yun? Paano kung hindi sila pareho ng exponent? So, hindi namin sila ma-add. Hindi namin sila ma-subtract. Hindi naman. Ang kailangan nyo lang, gawin nyo lang na pareho ang exponent nila. Siyempre, kung magkaibang exponent, obviously, gawin yung pareho yung exponent para ma-add nyo. So, exponents are not the same. Shift the decimal point. So,
yung decimal point, galawin nyo lang. I-move nyo lang kung saan papunta para maging pareho sila ng decimal. Ano? Ang problema lang dito, mahihirapan kayong i-move kung saan ba, kaliwa o kanan. Kaliwa ba o kanan yung pag-move. O dyan, tuturuan ko kayo kung paano. So dito, example, 2.2 times 10 raised to 6 plus 1.25 times 10 raised to 7. So magkaiba ng exponent, 6 and 7. O para masagutan yan, yung 7, pwede nyong gawing 6. Or yung 6, pwede nyong gawing 7. Ano? Okay? Pwede nyong alin dyan sa dalawa ang baguhin. So ano bang mas magandang baguhin dyan? Dito, ang ginawa ko, ang binago ko ay yung 7. Pero, sige, try muna natin, gawin yung 7, yung 7, gawin natin 6. So, papunta saan gagalaw itong decimal point na ito? Papunta siya saan? Itong 1.25, yung point na to. Saan siya gagalaw? Pakanan ba o pakaliwa? Okay, para maintindihan nyo, tingin kayo dyan sa 7. May papaliwanag ako dyan. Ano? Dito sa raised to 7, may isa pang ibig sabihin yan. Yung sinabi ko kanina. Pero this time, ibang angulo tayo. Itong 7, ibig sabihin yan galing sa kanan, di ba? Kasi nga, positive, galing tayo sa kanan. Kung ibabalik natin siya sa kanan, ilang beses? 7. So, ibig sabihin, para maibalik siya sa original na number, yung mahabang number, itong 1.25, mag-move tayo ng 7 beses. Ibig sabihin din yan, may 7 beses tayo na chance na i-move yung decimal point pa kanan. Okay? Pag nag-move tayo ng isa, mawawalan tayo ng isang chance. Magiging 6 chance na lang. Nag-gets nyo yung point ko. So, pag i-move ko yung decimal point sa likod ng 2, magiging siyang, try natin na, 1.25. Yan. So, pag yung decimal point, i-move ko ng isa sa likod ng 2, ilang chance na lang ang meron tayo? Yun, 10 raised to 6 na lang ang mangyayari. Ano? 6 na lang. Kasi nagamit na natin yung isang chance out of 7. Nagbalik tayo ng isa pa kanan. Kung nagbalik ka ng isa pa kanan, ibig sabihin, mababawasan yung 7 ng isa. Kasi 7 beses ka pwedeng bumalik pa kanan. So habang bumabalik ka sa pinanggalingan mo, nababawasan yung exponent. Naintindihan nyo? Okay. So, magiging 6 na lang. Yun ang paraan. Yung exponent, yan yung chances, yan yung mga opportunity na pwede kayong bumalik sa pinanggalingan. So, habang ginagamit nyo yung opportunity niya, nababawasan yun. So, yung 7 dati, kapag nag-move tayo pa kanan, mababawasan yung 7 kasi ginamit natin yung isang chance na mag-move ng pa kanan. So, ngayon, 12 na siya? 12.5 na siya. Yung exponent, 6 na lang. Ulitin nyo na lang kung hindi nyo naintindihan. Pero yun yung point. Okay? 2.2 plus 12.5, pwede na ba? Yes, pwede na. So, i-add nyo 2. Baka hindi pa kayo marunong mag-add ng decimal sa 2 plus 12. Yan, nasa unahan ng decimal point. Yun lang muna i-add nyo. 2 plus 12, 14. Tapos yung nasa likod ng decimal point, yun ang isunod nyo. 2 plus 5, 7. So, 14.7. Yung times 10 raised to 6, kinopya nyo na lang kasi pareho naman na silang exponent. Okay? Malinaw ba yun? Okay, so, bakit naging 14.7? Dapat, di ba, ang sinusunod natin yung sabi kanina na ang A, ang exponent, ay dapat na between 1 and 10.
So, tingin muna natin, paano kung hindi yung 7 ang binago natin? Paano kung ang binago natin ay itong 6, ginawa nating 7? Ano? So, kung gagawin natin siyang 7, kailangan tayong mag-move uli ng isa pakaliwa. So, 2.2, mag-move ka ng isang beses pakaliwa. It will become, 0.22. Ano mangyayari dito sa 6? Galing ka sa kanan, di ba? Nag-move ka ng isa, galing sa kanan. Ano nga mangyayari pag galing sa kanan? Magiging positive. So, 6 plus positive 1, kasi nag-move ka ng isa galing sa kanan, ibig sabihin magdadagdag ka. 6 plus 1 is equal to 7. O, pareho na silang exponent. Pero this time, 0. Lagyan natin ng 0 dito sa unahan. 0.22 times 10 raised to 7 times plus 1.25 times 10 raised to 7. Pareho na sila 7, sulat na lang natin yung times 10 raised to 7. I-add na lang natin yung 0.22 dito. 0.22 plus 1.25. So, i-add na muna natin yung 0 plus 1. 0 sa unahan ng decimal, 1 sa unahan ng decimal, is equal to 1. Okay? Decimal point, sulat. Yung sa likod naman ng decimals. 22 plus 25. Unahin na muna natin yung 2 plus 5. 7 sa likod. 2 plus 2, 4. So, basically, mas magandang ganito. Dapat yung final answer nyo is in between 10 and 1. Okay? So, mas maganda na ginawa natin na 7 yung isa instead na ginawa natin 6 yung sa 7. Malinaw? Okay, ulitin nyo na lang kung hindi nyo naiintindihan kasi hindi ko rin kayo maiintindihan. Wala namang kayo dito. Let's try. Magta-try pa ba? Hindi na. So that's all for today, and thank you so much for watching this video. You can like and comment and share so that marami pa tayong matulungan ng mga naghihirap sa buhay. Kung gusto nyo bumili ng t-shirt, bumili kayo sa Ukay-Ukay.